lang manirahan sa Manila. 50,798 pesos ang tinatayang gastos sa isang buwan ng single professional na nagtatrabaho at naninirahan sa Maynila. Dalawang nangungunang dahilan ng mahal na paninirahan sa Maynila: demand for space at job opportunities. Demand for space. Sa pag-aaral ng iPrice Research Group, 36% ng gastos kada buwan ang napupunta sa rent. Ito rin ang may pinakamalaking porsyento ng gastos kada buwan. Katumbas ito ng tinatayang 18,000 pesos at maaari pa itong lumaki depende sa laki ng espasyo o sa dami ng kwarto. Hindi naman lumalaki ang lupa sa Maynila. Pero dumadami ang mga residente, dumadami ang tumitira. Kung mataas pa ang demand kaysa sa supply, so tataas ang presyo nung commodity o nung good. At sa pagkakataong ito, ang commodity na tinitingnan natin ay ang tirahan o indwelling. Habang dumadami yung mga gustong magrenta o gustong gumamit ng space mo, tataas na tataas ang presyo. Competition kasi yan competition for space. Para makatipid, maraming Pilipino ang pinipiling maging bed spacer o umupa na lang sa isang kama. Habang ang ibang magkakakilala, umuupa ng isang buong kwarto at pinaghahatian ng renta nito. Kaya makikita mo, ang fresh graduate may roommate, diba? Kaya ang fresh graduate nangangasera, umuupa lang ng isang kwarto. Kapag tumaas ang kanyang income, pag na-promote na siya o nakahanap siya ng higit na mas mataas na sweldo, then kaya pa lang siya magsisimulang, isang studio. Pagka naging mas manager level na siya, 1 bedroom. Next factor ang job opportunities. Nakasentro sa mga megacity tulad ng Maynila ang karamihan ng mga trabaho sa bansa. Malaking bahagi ay mula sa services sector. Sa tala ng PSA, 3 sa bawat 10 negosyo na may kinalaman sa services sector ay nasa Metro Manila. Napipilitan ng maraming mamamayan mula sa probinsya na pumunta sa Maynila para magtrabaho. Hindi ko matatawag na problema. It's a phenomenon. Yung mga megacities, parang ang gandang tirhan, no? Andyan ang mga amenities, nandyan ang mga sinihan, andyan ang magandang eskwelahan, tapos nandyan ang mga posibleng trabaho. May tendency ng mga tao na lilipat ako doon kasi maganda doon. Pero mataas din ang competition sa Maynila para sa trabahong may magandang sahod at benepisyo. Siyempre, maririnig ang mga news na, si ganito, kumikita ng ganitong sahod sa Metro Manila. So, siyempre, ikaw, nagkakaroon ka ng false hope na pag nagpunta ka dun sa Manila, susweldo ka rin ng ganun kalaki. Pero pag tinignan mo naman, gaano kataas yung probability that you will also land sa ganong klase ng trabaho na nagpapasahod ng ganong kataas. Ang dami nyong graduate sa university na mag-a-aspire pumunta sa Manila. Ayon sa isang eksperto, kailangan ng maayos na plano para maibahagi sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga plano at proyekto para sa pag-unlad. Isa kasi sa mga dapat na maging trabaho ng gobyerno o ng mga planners ng isang bansa ay kung paanong magkakaroon ng even distribution ng development sa buong bansa. Kasi hindi po pwedeng nakakonsentrate ang development sa iisa o dadalawang lugar. Dagdag pa sa mahal na paninirahan sa Maynila ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa 165 na bansa, pang 52 ang Pilipinas sa may pinakamahal na presyo ng gasolina. $1.12 o tinatayang 53 pesos kada litro ang presyo. Kapag mataas ang cost of fuel, cost of power, kasi input for production. No? Gasolina determines yung cost ng transportation, for production also kasi gumagamit ng energy ang mga factories. Kapag mataas ang presyo ng gasolina, essentially, papasa yan sa consumers, mataas ang presyo ng bilihin. Isa ang Pilipinas sa may pinakamababang minimum wage na 290 pesos hanggang 537 pesos kada araw. Katumbas ito ng mula 5,800 pesos hanggang 10,740 pesos kada buwan. Iba't iba ang minimum wage sa bawat rehiyon. Sa NCR, kung nasa ng Maynila, ang may pinakamataas na minimum wage per day. Tawag ng mga manggagawa sa ating kasalukuyang minimum wage ay living wage. So nakakamatay na sahod. So, living wage. So napaka-importante ang pag-review at pag-revise o pagbabago sa ating minimum wage fixing para tayo ay maka-cope up sa kasalukuyang cost of living. Dahil nga limited yung opportunities, yung mga tao na force sila na tanggapin yung mga trabaho sa informal sectors. Basically, ito yung mga hindi nako-cover ng minimum wage law. They're earning below minimum wage law and that's depressing. Ayon sa iPrice, kung aalisin ang bayad sa renta, mahigit sa 28,000 pesos ang kailangan kada buwan ng isang individual sa Maynila. Pero nasa 18,000 pesos lang ang average monthly salary sa lungsod. Ang mababang sahod ay ibig sabihin lamang yan ay hindi natin binibigyan ng dignidad ang ating mga kababayan. Ibig sabihin na lamang yan ay palaging pulubi. Ginagawa nating pulubi o alipin ang ating mga manggagawa. Kaya dapat ay mabigyan ng tamang sahod para yung dignidad ng mga manggagawa ay makikita. Maliit na sahod, malaking gastusin.
Iyan ang kwento ng marami sa ating mga kababayan. Hindi sapat ang kita ng mga mamamayan para tustusan ang buwanan nilang pangangailangan, kaya ang kanilang ginagawa, Ibig sabihin, ang bibilhin nilang mga goods and services will be of less quality than those that have higher salary. at ang epekto nito, Quality of life will decline. Ibig sabihin, maaaring sa transportation, maglalakad na lang sila o mag-jeep na lang sila, yung may COVID na jeep, kasi hindi nila ma-afford ang mas safe na mode of transportation. Maaaring hindi na sila mag-internet kasi wala na silang kikitain. Maaaring maging rasyon ang kanilang kuryente o kanilang tubig. Maaaring hindi sila laging pumupunta sa doktor kasi wala silang capacity to purchase. maaaring lumuwag ang buhay ng mga Pinoy kung bababa ang presyo ng mga bilihin o umayos ang benepisyong medikal mula sa gobyerno. Kahit hindi tumaas yung kanyang pinaka-wage, yung kanyang gross wage, pero yung purchasing power niya ay mag-i-improve kasi nga bumaba ang presyo ng internet, bumaba ang presyo ng healthcare. In short, kailangan matugunan ng mataas na gastusin at mababang sahod sa bansa. Gusto mo na ang mga mamamayan, tumataas ang antas ng pamumuhay, hindi bumababa. Kasi kapag bumaba yan, magkakaproblema yung lipunan. Magkakaroon ka ng less productive na mga mamamayan, hindi masasayang mga mamamayan, maaaring magkaroon ka ng pension, maaaring magkaroon ka ng ibang mga social problems.